Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon sa kanta, ang magtanim ay di biro. Narinig niyo na po ba yung kanta? Ayoko nang kantahin, baka hindi maging maganda. No? Ang magtanim ay di biro. Ganun din, ang mabuhay sa farm, o ba't kayo natawa? Ang mabuhay sa farm, hindi rin biro. Pero naging biruan na natin yan ngayon no? Saan ka nakatira? Saan ka lumaki? Sa farm. Natatawa tayo ngayon tuloy, kasi parang ginawang biro ang farm. But seriously, working in the field and working in the farm is no joke. Magmula sa mga hindi natin inaasahan na panahon, kalikasan, the weather, hanggang sa atake ng mga peste. Lahat ito, walang kasiguraduhan sa farm. There's no assurance in all this, in agriculture. Kaya kung nahihirapan po kayo sa inyong mga trabaho, tandaan ninyo, wala namang madaling trabaho. Kanya-kanyang hirap lang yan. Kung sa inyong trabaho may peste, sa farm may peste din. Kanya-kanyang hirap lang talaga yan. But despite the struggle of working in the farm, there are aids. May mga bagay na makakatulong sa atin para ang trabaho ay pagaanin. Say for an instance, sa pag-aararo, halimbawa sa pag-aararo ng bukid, para maging magaang ang pag-aararo, merong hayop na makakatulong. To make things lighter for the animals, merong yoke o yung pamatok. Hayop para makakatulong sa pag-aararo, pamatok para makatulong sa hayop para gumaang ang trabaho. Alam niyo po ba yung pamatok? Yung nakaganon sa kalabaw, yung kahoy na nilalagay sa batok ng kalabaw. Yun yung pamatok. At yung purpose nun, para pagaanin yung trabaho nung kalabaw. Take note, pagaanin. Hindi ipasa doon sa pamatok ang bigat. May mga bagay na ginagamit para gumaang ang trabaho. Yung pamatok, pagagaanin ang trabaho at pasanin ng kalabaw. Pero hindi ipapasa sa pamatok yung bigat. Kailangan pa ring pasanin, kailangan pa ring pagtrabahuan ng kalabaw. The use of the yoke is not to put on the weight of the burden, but to make the burden light. Hindi ipapasa, pagagaanin lang. Pinapagaanin ang pasanin, ibig sabihin,
papasanin pa rin natin. This is what Jesus is referring to in our gospel today. When He said, "For my yoke is easy and my burden light." Ang aking pamatok ay magaang dalhin at ang pasaning ibibigay ko sa inyo ay magaang din. Ang ganda ng pangakong iyon ng ating Panginoon. Ang pamatok niyang ibibigay sa atin, pagagaanin anuman ang mabigat na pasanin. At ito yung imbitasyon niya sa ating mga napapagal at nabibigatan, ang matuto at mag-aral kay Jesus. To learn from Jesus. This is the key to make our burden lighter. At times, when life becomes heavy, we tend to drop everything just to feel lighter. Diba? Pag mabigat ang lahat, ang ginagawa ng iba, bitawan. Yun yung advice bitawan mo. Pag mabigat ng lahat, ang ginagawa ng ilan, ipasa ang bigat. Hindi bitbitin. But that's not how we make our burden lighter. You don't look for someone to carry your burden. You don't pass it on. But you look for someone who will help you carry your burden. Kaya tayo naliligaw o nasisira dahil kapag mabigat na ang lahat, ang iba binibitawan, sinusukuan ng buhay, pinapasa sa iba, naghahanap ng bisyo para lang gumaang, mag-iinom para lang gumaang ang problema, maghahanap ng kung sino para lang makalimot. Kaya nasisira ang buhay Pinapasa sa iba, naghahanap ng iba, binibitawan, pero sa halip, puntahan mo si Jesus. Si Jesus ang magpapagaang ng anumang mabigat na pasanin sa iyong buhay. Isang senyales na mabigat ang buhay kapag wala si Jesus. Kapag naramdaman mong mabigat na ang buhay mo, ibig sabihin, wala si Jesus sa iyo. Kaya puntahan mo si Jesus. Lapitan mo si Jesus. Hingan mo ng tulong si Jesus sapagkat siya ang pamatok na magbibigay ng kagaanan sa buhay. This is what Jesus is offering us who are in labor, who are burdened in life, that we can call Him for help. We can learn from Him to make things lighter. And at the same time, we have Jesus who will help us carry all our burdens. My dear brothers and sisters, when life becomes heavy, learn from Jesus. He is our yoke that will make our burden light and easy. Amen.